Problemado ang residenteng si Jesus Ambi na bumabiyahe sa Central Business District ng lungsod ng Baguio araw-araw. Pinangangambahan nito ang magiging epekto kung sakaling ipatupad ang mungkahing 250 congestion fee na sisingilin sa mga pribadong sasakyan at bisita na papasok sa Central Business District. Ayon sa kanya, bawas na naman ito sa kanyang kita. Yung nga yung mahirap katulad ko palagi akong pumupunta dito, tunggal pasok ko 250. Hindi sana, wag na lang sana. Ang turistang si Mike Kanda nakararanas din ng madalas ng sobrang haba ng pila ng mga sasakyan sa mga parking places sa lungsod. Madalas inaabot sila ng 30 hanggang 1 oras bago makapag-park, kaya't hindi rin daw siya pabor kung ganun pa rin ang ma-experience nila tuwing bibisita sa summer capital ng bansa. Dagdag pa na gastos po namin yun kasi sa parking pa lang po meron na pong bayad, tapos another payment pa po sa congestional fee po ng Baguio. So baka mag-iibang lugar na lang po pag gano'n. Kung ma-accommodate naman po kami ng maganda, kunyari sa parking, sa mga places na pwede naming tambayan, okay naman po kung nagagamit naman po yun sa ibang lugar, accommodation na maganda. Maging sa social media post ng Baguio City Public Information Office, maraming tumutol at bumatikos sa nasabing suwestyon. Paliwanag ni City Mayor Benjamin Magalong, ang 250 congestion fee para sa mga pribadong sasakyan at mga bisita na may sariling sasakyan na papasok sa Central Business District ay isang mungkahi lamang. Binigyang diin ni Mayor Magalong na hindi pa ito pinal at hindi pa ito ipatutupad dahil hihingin pa ang pananaw ng publiko at mga stakeholder at dadaan pa ito sa maraming proseso at pag-aaral. Inihayag ni Magalong na marami ang hindi nakaintindi sa unang impormasyon kung saan inakala ng ilan na maniningil na ang lokal na pamahalaan ng Baguio. Government is to advocate for citizens' participation. Kaya nga nagkakaroon ng several meetings, ine-explain lahat para marinig ng tao ano ba yung purpose. At hindi lang yung 250, this is just a proposal. Hindi pa final yan. Kaya nga tuloy-tuloy ang stakeholders engagement. Tiniyak ng alkalde na magbibigay sila ng iba pang option o mungkahi kung hindi ito magugustuhan ng publiko. Bahagi ng proposed Smart Urban Mobility Project ang congestion fee na kasalukuyang pinag-aaralan ng lokal na pamahalaan na may layuning mabawasan ang mahaba at mabigat na daloy ng trapiko sa City of Pines. Premature pa lang yung mga lumalabas na mga information. Magkakaroon pa na series of engagement para lalo ma-explain sa tao ano ba yung buong component niyan. Kasi ang buong component niyan is unang-una yung artificial intelligence na traffic management. Diba? Second is yung parking management. Ipinapatupad na ang nasabing sistema sa iba't ibang bansa kabilang ng Singapore, London at New York bilang solusyon sa mabigat na daloy ng trapiko. Grace Doctolero, humahataw sa balita ngayon.